In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muling nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan sa mga manukristo na hindi na po naisama sa banal na Biblia o sa Holy Bible. Ngayon, ating tunghayan at inyong maririnig ang Ebanghelyo ni Judas Iscariote. So dito mga kapatid, meron palang isinulat, no? May isinulat si Judas Iscariote na hindi na isinama at anong dahilan di natin alam, bagamat ito ay nagmumula sa Coptic ng Codex Chacos III. So, ang sabi nga rito mga kapatid, no, ang sumusunod sa pagsasalin ay nakatuon sa publikong domain at maaring malayang makopya at magamit, mabago o hindi mabago, para sa anumang layunin. Batay ito sa teksto ng Coptic ng Codex Chacos III para sa impormasyon tungkol sa natitirang manukristo ng Ebanghelyo ni Judas. Tingnan ang pahina ng impormasyon ng manuscript. Ito ay sinalin sa English mga kapatid ni Mark M. Mattison. So dito mga kapatid, no, ating tunghayan at yung mapapakinggan yung isinulat, no. Hindi natin alam kung talaga bang si Judas Iscariote ang sumulat ng manukristo na ito. So sabi nga rito, para sa ilang mga pagsasalin sa kahulugan at kahalagahan ng Ebanghelyo ni Judas para sa atin ngayon, tingnan ang aking aklat, ang Ebanghelyo ni Judas, ang Sarcastic Gospel. So bago po tayo magpatuloy mga kapatid, no, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa. Ama naming nasa langit, sang makapangyarihang pinakadakila sa lahat, sang lumikha ng lahat na narito sa daigdig na ito, nariyan sa karena ng langit at naroon sa impyerno. Ama, gabayan nawa ninyo sa pamagitan ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo yung lingkod ng paglalahad ng Ebanghelyo ni Judas Iscariote. Meron po ba talagang naisulat, bagamat dito maririnig at maunawaan kung ano po ba talaga ang nakatala dito sa Ebanghelyo ni Judas Iscariote. Amang Diyos, pagpalain nawa ang bawat isa ng kaunawaan at nawa kaligtasan mula yung papuwid, pandagat o panlupa man ang bawat isa, nasan man ang isang kaluluwa. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa. So mga kapatid, tayo na po'y magsimula sa ating pagsasapahayag, no? Ang Ebanghelyo ni Judas Iscariote. Panimula. Ito ang lihim na mensahe ng paghuhukom na sinalita ni Jesus kay Judas Iscariote sa loob ng 8 araw, 3 araw bago niya ipagdiwang ang Paskwa. Nang siya ay lumitaw sa mundo, gumawa siya ng mga palatandaan at dakilang mga kababalaghan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang ilan ay lumakad sa daan ng kabutihan, ngunit ang iba ay lumakad sa kanilang paglabag, kaya tinawag ang 12 disipulo. Sinimulan niyang sabihin sa kanila ang tungkol sa mga misteryo na lampas sa mundo at kung ano ang mangyayari sa huli. Kadalasan, hindi niya ipinakita ang kanyang sarili sa kanyang mga alagad, ngunit makikita mo siya sa kanilang kalagitnaan bilang isang bata. Pinuna ni Jesus ang mga disipulo. Isang araw ay kasama niya ang kanyang mga alagad sa Judea. Natagpuan niya silang magkakasamang nakaupo na nagsasanay ng kanilang kabanalan. Nang lumapit siya sa kanyang mga alagad na magkakasamang nakaupo na nagdarasal sa tinapay, tumawa siya. Sinabi sa kanya ng mga alagad, "Guro, bakit ka tumatawa sa aming panalangin? Ano ang nagawa namin? Ito ang tama." Sumagot siya at sinabi sa kanila, "Hindi ako tumatawa sa inyo. Hindi ninyo ito ginagawa sapagkat nais ninyo. Ngunit dahil sa pamagitan nito ay pupurihin ng inyong Diyos." Sinabi nila, "Guro, ikaw ang anak ng aming Diyos." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Paano ninyo ako makikilala?
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang henerasyon ng mga tao sa inyo ang makakakilala sa akin. Nang marinig ito ng kanyang mga alagad, nagsimulang magalit at sinumpasa sa kanilang mga puso. Ngunit nang mapansin ni Jesus ang kanilang kamangmangan, sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo pinahihirapan ng inyong galit? Nagalit ba ang inyong Diyos sa loob ninyo at kanyang mga bituin sa inyong mga kaluluwa? Kung ang sino man sa inyo ay malakas sa mga tao upang ilabas ang perpektong sangkatauhan, tumayo at harapin ako." Lahat sila ay nagsabing, "Malakas kami." Ngunit ang kanilang espiritu ay hindi malakas. Ang loob na tumayo sa harapan niya, maliban kay Judas Iscariote, nakatayo siya sa harapan niya. Ngunit hindi siya makatingin sa mata, kaya't umiwas siya ng tingin. Sinabi ni Judas sa kaniya, "Alam kong kung sino ka at saan ka nagmula. Galing ka sa walang kamatayang kaharian ng Barbelo, at hindi ako karapat-dapat na bigkasin ang pangalan ng nagsugo sa iyo." Pagkatapos, alam ni Jesus na naisip niya kung ano ang matataas, at sinabi sa kanya, Lumayo ka sa iba at sasabihin ko sa iyo ang mga hiwaga ng kaharian. Hindi upang pumunta ka roon, ngunit malulungkot ka sapagkat may ibang papalit sa iyo upang makumpleto ang 12 elemento sa harap ng kanilang Diyos. Sinabi ni Judas sa kanya, "Kailan mo sasabihin sa akin ang mga bagay na ito? At kailan magsisikat ang dakilang araw ng ilaw para sa henerasyon?" Ngunit nang sinabi niya ang mga ito, iniwan siya ni Jesus. Isa pang henerasyon. Kinaumagahan, nagpakita siya sa kanyang mga alagad at sinabi nila sa kaniya, "Guro, saan ka nagpunta? At ano ang ginawa mo nang iniwan mo kami?" At sinabi sa kanila ni Jesus, "Nagpunta ako sa isa pang dakila at banal na salinlahi." Sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, "Panginoon, anong dakilang henerasyon ang mas mabuti at banal kaysa sa atin? Wala sa mga larangan na ito." Ngayon, nang marinig ito ni Jesus, tumawa siya. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nagtataka sa inyong mga puso tungkol sa malakas at banal na salinlahi? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang sinumang ipinanganak sa kaharian na ito ang makakita ng henerasyong iyon. Walang hukbo ng mga anghel mula sa mga bituin mamuno dito, at walang sinumang may kamatayang kapanganakan ang makakasali rito, sapagkat ang henerasyong iyon ay hindi nagmula sa na naging ang henerasyon ng mga tao sa gitna nila ay mula sa henerasyon ng dakila mga tao, ang mga makapangyarihang otoridad na o ang mga kapangyarihan sa mga kung saan ka namumuno." Nang marinig ng kanyang mga alagad ang mga bagay na ito, ang bawat isa ay nabagabag sa kanilang espiritu. Wala silang masabi. Ang paningin ng mga mag-aaral sa ibang araw ay lumapit sa kanila si Jesus. Sinabi nila sa kaniya, "Guro, nakita ka namin sa isang panaginip, sapagkat nagkaroon kami ng magagandang panaginip kagabi." Ngunit sinabi ni Jesus, "Bakit? Nagtago ang iyong sarili." At sinabi nila, "Nakita namin ang isang malaking bahay na may isang malaking dambana at 12 katao. Sasabihin namin na sila ay mga pari at isang pangalan. At isang pulutong ng mga tao ang naghihintay sa ang dambana hanggang saan? Hanggang sa matapos ng mga pari ang mga handog. Patuloy din kaming naghihintay." Sinabi ni Jesus, "Ano ang katulad nila?" At sinabi nila, "Ang ilan ay nag-aayuno ng 2 linggo. Ang iba ay nagsasakripisyo ng kanilang sariling mga anak. Ang iba ay kanilang mga asawa na pinupuri at nagpapakumbaba sa isa't isa.
Ang iba ay natutulog sa mga kalalakihan. Ang iba ay pumapatay. Ngunit ang iba ay nakagawa ng maraming kasalanan at gumagawa ng mga krimen na bagay. At ang mga taong nakatayo sa harap ng dambana ay tinawag ang iyong pangalan. At sa kanilang lahat na pag-aalay, pinuno nila ang dambana ng kanilang mga handog. Nang sabihin nila ito, tumahimik sila sapagkat naguguluhan sila. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Bakit kayo naguguluhan? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga saserdote na nakatayo sa harap ng dambana na iyon ay tinawag ang aking pangalan. At muli, sinasabi ko sa inyo, ang aking pangalan ay nakasulat sa bahay na ito nang ang mga henerasyon ng mga bituin ayon sa mga salinlahi na mga tao." Ating ipagpapatuloy ito sa ikalawang yugto. So dito na po tayo hihinto sa unang yugto at magkakaroon po tayo ng ikalawang yugto. Nawa inyong maunawaan at maintindihan ang mga narinig ninyo ng mga tenga patungkol dito sa Ebanghelyo ni Judas Iscariote. Maraming salamat po. Nawa tayo pagpalain ng Ama, ng Anak at ng Banal ni Espiritu Santo sa nawa't sa nawa.